Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Ang pag-aaral po natin ngayong umaga ay pinamagatan pong a big deal. At ang verse natin ay mula po sa Isaiah chapter 58 verse 6. Ang sabi po doon, "Is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke." Amen. So, basahin po natin dito sa ating Our Daily Bread. A family member needed help with his December rent. To his family, the request felt like a burden, especially with their own unexpected expenses at year's end. But they dug into their savings, grateful for God's provision and blessed by their relatives' gratitude. He handed them a thank you card filled with grateful words. "There you go again, doing nice things, probably passing it off as no big deal." Helping others is a big deal. However, to God. The prophet Isaiah made that point to the nation of Israel. The people were fasting but still quarreling and fighting. "Instead," said Isaiah, "free those who are wrongly imprisoned. Lighten the burden of those who work for you. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them, and do not hide from relatives who need your help." Doon po yun sa, nabasa po natin, Isaiah 58, verses 6 and 7. So, ituloy po natin 6 and 7 po, "Is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke? To set the oppressed free and break every yoke?" Sa 7, "Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter? When you see the naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood?" Amen. Such sacrifice, said Isaiah, shares God's light but also heals our own brokenness. Mababasa naman po natin yan, same chapter sa verse 8. "Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard." Amen. As the family helped their relative, they looked hard at their own finances, seeing ways they could manage better all year. This was God's promise for being generous. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from behind. In the end, giving to their kin blessed them more, and God, He already gave His all with love. Amen. Sabi po, God gave His all, let us follow as He leads. Amen. So, ngayon, tamang-tama ito, pa-December na. So, dito sa ating Our Daily Bread, meron silang isang relative na nangangailangan ng tulong for December rent. So, alam naman natin pag December, di ba, parang napakadaming gastusan. Yung mga nare-receive na bonus nung iba, kulang pa sa mga gastusin. May mga kanya-kanya, may mga iba-ibang celebration tayo, mga umahandaan. Tapos yung mga OFW katulad namin, kailangan malaki-laki papadala mo sa Pilipinas kasi paghanda ng family mo, tapos maghahanda ka rin dito, yung mga ganun ba. So, marami talagang gastusan pag December. Tapos, doon pa nataon na humingi ng tulong yung kanilang relative, ng pambayad nila ng renta. So, sa iba, siguro ako din, sasabihin ko na, marami kasing gastusan ngayong December, medyo mabigat yung mga yun ngayon, so baka hindi ako makapagbigay, ganun. So, ang ginawa po nitong family, though parang burden nga pag naka-receive tayo ng ganun na request, sa mga relatives natin. Ang ginawa nila, parang inassess nila yung kanilang mga expenses, tapos kung ano yung nila sa savings nila, kung ano yung matira, ganyan, pinagsama-sama nila at ibinigay nila doon sa kanilang relative, at yun, kumbaga yung kanilang relative ay sobra yung pasasalamat, binigyan sila lahat ng thank you note, So dito sa Isaiah, sinabi nga po dito, na
Pagkasabi dito, share your food with the hungry, free those who are wrongly imprisoned, lighten the burden of those who work for you. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from relatives who need your help. So kung meron po tayo nakikita na nangangailangan po ng ating tulong, wag po nating pagdamutan ng tulong. Ano po, katulad po nito ni Ate Ay, nakikita niya kailangan ko ng tulong. Nagdala po siya ng mga prutas. Praise the Lord. So wag po nating ipagdadamot yung ating tulong sa ating mga nasa paligid natin, ano po. Lalo na po yung ating mga kamag-anak, ano po. Kung sila man ay hindi nagiging totoo, sila man yung, kumbaga, nag-i-scam ba sila or nang-aabuso, nasa sa kanila na yon. Akala nila nakakalamang sila, pero ang totoo, yung nagbibigay po ang nakakalamang. Bakit? Sabi po dito sa verse 8 your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Pangako po yan ng Diyos, ano po. Mabilis ang paggaling ng mga karamdaman mo. Kung ano man ang karamdaman mo, physical man yan or emotional, basta kailangan mo ng healing, spiritual man yan. Mabilis ang iyong paggaling, ano po. Your righteousness will go before you and the glory of the Lord will be your rear guard. So, puprotektahan ka ng Panginoon, ano po. Kung meron mang sumasaksak sa likod mo, ano man yung mga ginagawa ng mga tao to harm you behind your back, puprotektahan ka ng Panginoon. Andun po yung pagpoprotekta sa atin ng Panginoon, ano po, at yung pagpapagaling niya sa atin. So nakakalamang tayo pag tayo ang nagbibigay. At dun sa verse 9 sabi po, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, here am I. So pag tayo ay tumawag sa Panginoon, pag tayo ay humingi ng tulong sa Panginoon, sasagot siya. At ang sabi niya, here am I. Andito ako. So, hindi po nakakalamang yung humingi sa atin. Tayo po yung nakakalamang. Hindi po burden yung tumulong sa kapwa. Ano po? Kung meron lang din po tayong maitutulong, huwag po nating ipagdadamot. Kaya ko po sinabi na kung meron po tayong maitutulong kasi meron naman pong mga wrong way ng pagtulong na ah, para lang makapagbigay, yung mangungutang ka pa, ikaw yung parang mapapahamak para lang masabi na nagbigay ka, ano po. So, mali naman po yung ganun, ano po. Kung meron po tayong maitutulong, meron tayong, kung may maititipid pa tayo para makapagbigay tayo sa iba, kung may mai-spare tayo na konting savings natin, tulong po natin sa iba, ano po. Pero wag po nating pababayaan din yung ating sariling pamilya na sila yung magkukulang para maibigay po natin sa iba, ano po. Sa ating sarili, kaya nating magtiis para makatulong sa iba. Pero yung pangangailangan po ng ating pamilya, wag din po natin isa-sacrifice, ano po. Meron din po kasi mga ganun na sobra naman yung pagka-generous, ano po. So, kailangan po balance. So, parang minsan, tingin naman natin, pag nagbibigay po tayo ng tulong, it's no big deal. So, hindi natin, akala natin parang wala lang yun. Pero para sa Panginoon, big deal po yun. Ano po? Kaya nga meron siyang pangako na pag ginawa natin yung mag-share tayo ng food sa nagugutom, magbigay tayo ng shelter sa mga homeless, magbigay tayo ng damit sa mga walang damit, at tumulong tayo sa ating mga relatives. Kaya nga may mga pangako siya na ganun, ano po, kasi big deal po sa ating Panginoon pag ginagawa po natin yun. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from behind. So in the end, giving to their kin, blessed them more. So yun po yung sinasabi ko kanina na akala natin nawawalan tayo, akala natin nalulugi tayo, or nababawasan yung sa atin, pero actually, mas lalo pong nadadagdagan. Sabi na po ng Panginoon, di ba, sa Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. So, mas pinagpapala po yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Lalo na po kung yung tinutulungan po natin talagang nangangailangan, lalo na po kung a matter of life and death. Para sa akin po personally, yun lang siguro yung tulong na talagang ipapangutang ko talaga para maitulong kung it's a matter of life and death, ano po. Pero yung iba na hindi naman life and death ang kung wala, wag po nating pilitin, ano po. Though pwede po tayo mag-offer ng panalangin, ipanalangin po natin sila na malagpasan nila yon. Pwede rin tayong
ilapit natin sila kung sino ang makakatulong sa kanila, ano po. Pero wag po nating pilitin na tayo yung mapapasama para lang masabing nagbigay tayo, ano po. Ultimately, depende pa rin po yun sa purpose ng ating puso. Kung taos-puso naman po yung ating pagtulong, kalugod-lugod po yun sa Diyos. Pero kung ang ating pagtulong po ay pakita lang, para masabi lang, or para makapagyabang, may mga ganun din po kasi na nagbibigay pero ang purpose lang nila is para iangat yung sarili nila. Yun po, hindi naman din po kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po. So, ngayon po, hindi naman po tayo nagse-celebrate ng Christmas, ano po, tayong mga Christians. Pero meron pa din naman po tayong pwedeng i-join sa kanilang celebration na po, which is ito nga po, yung season of giving, ano po. Alam naman natin na pag December, yun yung inaano nila na season of giving. So makiisa po tayo. Starting December, at ituloy-tuloy na natin for the whole year na every season, gawin nating season of giving, ano po. Kung ano po yung maibibigay natin, ano maitutulong natin, as much as possible, magbigay po tayo, wag po tayo magdadamot. At lalo po tayong pagpapalain ng Panginoon. Mas, ano po, mas marami tayong magigain sa ating pagbibigay. Mas maraming kapalit ang ating pagbibigay. Hindi naman po sinasabi na yun po yung ating maging motivation na dahil may kapalit, ano po, kundi ano po yun, para hindi po natin isipin na tayo ay nawawalan pag tayo ay tumutulong sa kapwa. So, yun nga po, kailangan ang ating intention lagi is yun talagang makatulong tayo at ma-alleviate or mabawasan yung kanilang burden, ano po. Mabawasan natin, makatulong tayo sa kanila. And remember, sinabi din po ng Panginoon na pag tumutulong po tayo sa ating kapwa, para na rin natin ginagawa sa Kanya, yung ginagawa natin sa iba, ano po. So, ayun po, purihin ang Panginoon at ngayon, pa-December na, simulan natin. Ang tuloy-tuloy na po natin, ano po, na tayo po ay maging mapagbigay at gawin natin na every season is a season of giving dahil ito po ay big deal sa ating Panginoon. Amen. Siya din po naman yung nagbibigay sa atin ng kakayahan na makapagbigay. So, siya din yung patuloy na bubuhos sa atin ng pagpapala para marami pa tayong mabahaginan. Di ba yung sabi nila na pagka nakakuyom daw yung yung kamay mo, ayaw mo magbigay, hindi mo rin masasalo yung mga blessings, ano po. Totoo po yun in a sense, ano po. Kumbaga illustration, as illustration, ano po, totoo po yun. Pero pag bukas po yung ating palad, tuloy-tuloy din po yung pagsalo natin ng pagpapala at freely din siyang dumadaloy sa iba. So maging bukas po, palad po tayo sa mga nangangailangan. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat po sa inyong mga salita. Thank you for encouraging us to give, O Lord, to help others, Panginoon, ng mga nangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pangako niyo sa amin na kami po ay patuloy nyo mas pagpapalain, Panginoon, kung kami po ay magiging mapagbigay. At salamat din po, Panginoon, na kayo po din ang nagbibigay sa amin ng kakayahan para kami po ay makapagbigay or makatulong sa aming kapwa. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo po kaming gawing instrumento or daluyan ng pagpapala para sa ibang tao, Panginoon. Hindi lamang po sa financial, kundi maging sa iba pa pong mga pangangailangan nila, Panginoon, sa iba-ibang aspeto ng kanilang buhay. At nawa bawat isa po sa amin ay magkaroon ng pusong pagbigay, Panginoon. At layunin namin na makatulong sa kapwa upang ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. At salamat po na sa araw-araw ay patuloy po kaming ginagabayan. Tinataas din po namin sa inyo ang araw na ito, Panginoon. Pakaingatan niyo po kami at pagpalain niyo po kami maging ang mga taong nakakasalamuhan namin, ang mga tao sa paligid namin, kung nasaan man kami naroon, Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin na pagpapala sa kanila, Panginoon. At nawa kayo na po ang bahala sa maghapon na ito, Panginoon. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig. Ingat po tayo sa maghapon at God bless you all.